Diyos na ninuno, maaari mo ba kaming turuan ng paraan ng pagiging immortal? Sinabi ko na ito 300 taon na ang nakalipas. Ang inyong lahi ay walang espiritual na ugat. Sandali. Shenyang, ikaw. Akay. 120 taong gulang na, bakit ka pa umiihi sa salawal? Ang orinola ng Dragon Palace ng East Sea ay kayang maglaman ng malawak na karagatan sa hinaharap. Dito ka umihi. Salamat, salamat. Mukhang darating na ang aking Thunder Tribulation, lumayo kayo. Para hindi kayo masaktan. Papasukin niyo ako. Si Zhao-Uji ng pamilya Zhao, humihingi ng tulong sa ninuno ng pamilya Yi. Iligtas niyo ang aking anak na babae. Anong silbi ng pamilya Zhao? Hindi, dalhin niyo siya palayo. Diyos na ninuno. Hindi maganda, may nangyari sa ating ninuno. Diyos na ninuno, ayos ka lang ba? Bakit? Ginawa ko ang malupit na tao hanggang sa punto kung saan hindi pa rin ako maaaring patunayan ng tao na walang kamatayan. May koneksyon ka sa isang mortal na babae. Hindi dalisay ang iyong puso. Ano? Hanapin siya at takasalan. Ganito na naman ang karaniwang istorya. Sa aw na mawala ang iyong pagiging birhen, patayin mo siya gamit ang iyong sariling kamay. Maaring patunayan ni Fang na ang malupit na avenue ay tumaas sa walang kamatayan. Ano? Ang intense nito, ngunit 7 araw lang ang meron ka kapag nabigo. Mawawasak ang iyong kaluluwa. Nagsasanay ako ng malupit na paraan sa loob ng 300 taon. May natitira pa palang damdamin. Tingnan natin kung nasaan ito. Nahanap ko na. Pupunta ako pababa sa bundok upang alagaan ang bahay. Amo. Sumang-ayon ba ang pamilya Yi na gamutin ang binibini? Hindi, wala akong silbi. Hindi kita kayang iligtas. Vala. Kawawang binibini, buong buhay ay mabuti. Bakit pa siya nagkaroon ng ganitong hindi magagamot na sakit? Ziga na. Isara na ang kabaong. Narito ang babae. Ano? Patay na. Hindi pwede to. Hindi pa tayo naghihiwalay, paano ka nangahas na mamatay? Simula. Gusto ka nang patayin ng hari ng impyerno, pero ipagpapatuloy kong buhayin ka. Walang awang pamamaraan ng immortal, tuyong puno ay muling sumibol, buksan. Direksyon ng anak ko, bumalik tayo agad. Siyam na bituin ay nagpalit ng pwesto. May nagbabago ng kapalaran laban sa langit. Itingnan ko kung sino ang makapangyarihang nilalang na ito. Kahit na nailigtas. Ngunit kulang sa yang energy, hindi tatagal ng 3 araw. Kailangan ng bagay na puno ng yang energy para sa kanya. Banal na hayop na asul na dragon.
Tamang-tama, ihawin kita para pampalakas ng asawa ko. Kakaiba. Ang kakaiba. Zan ito? Nasaan na ang makapangyarihang nilalang na iyon? Nasaan ako? Ginoo, kayo po ba ang nagligtas sa akin? Ang ganda ng batang babae. Maganda. Ako siye ang nagligtas sa iyo. Anak. Anak ko, akala ko ba? Diyos ko, nabuhay na naman ang binibini. Anak, ano ba talaga ang nangyari? Tatay, si Ginoong Ye ang nagligtas sa akin. Ayo po ang nagligtas sa aking anak? Salamat sa inyo, maestro. Kayo ang tagapagligtas ng pamilya Zhao. Walang anuman, maliit na bagay lang. Nagpapabuhay ng patay at apelido ay Ye. Baka ito na ang maalamat na ninuno ng pamilya Ye? Anak, ano ang nangyari? Parang walang lakas ang mga paa ko, hindi ako makatayo. Maestro, ano ito? Ating tingnan. Bagamat nailigtas si Binibining Zhao, ngunit kulang sa iyang energy, lumpo na ang mga paa. Ano? Maestro, may paraan ba kayo? Ito. Okay lang, tatay, masaya na ako na buhay pa. Tama, bilisan ninyo. Tulungan ninyo ang binibini at umuwi na tayo. Maestro. Siege. Kahit na libu-libong taon kang nagpraktis para maging dragon. Pero para sa asawa ko, kailangan kitang isakripisyo. Pero huwag kang mag-alala, ang siyang mong anak. Tutulungan ko silang maging tao. Salamat, dakilang immortal, sa pagtulong sa siyam naming magkakapatid na maging tao. Walang anuman. Lanan. Pinagsama ko ang espiritu ng inyong ama upang bigyan kayo ng anyo. Ito ay nararapat lang. Mahal na immortal, ang aming ama ba ay talagang namatay na at nawala na ang kanyang daan? Hindi naman, itinabi ko ang isang hibla ng kanyang espiritu. Basta't mananatili siya sa katawan ng aking asawa ng isang linggo. Tutulungan ko siyang muling buuin ang kanyang katawang dragon. Salamat, mahal na immortal. Mahal, kainin mo agad itong inihaw na isda, napakapampalusog. Kakaiba. Nasaan na siya? Guru Ye, salamat sa pagligtas sa buhay ng aking anak na babae. Ako si Zhao ay lubos na nagpapasalamat, at dapat lang naman. Maaari ko bang itanong, Guru Ye, ikaw ba ang dakilang ninuno ng Angkanye? Paano ako magiging ang dakilang ninuno ng Angkanye? Isang immortal? Pero dahil nagkakamali sila, bakit hindi ko na lang tanggapin? Huwag masyadong maingay. Talagang siya ang dakilang ninuno ng Angkanye. Guru Ye, ang iyong mahiwagang kakayahan at mabuting puso ay nagligtas sa aming Angkan Zhao. Paano kami makakapagpasalamat sa iyo? Naglakbay ako upang tumulong sa mga tao nang hindi humihingi ng kapalit, ngunit, bagamat nailigtas si Binibining Zhao, kulang siya sa iyang energy, baka sa loob ng ilang araw. Mamamatay pa rin siya. Ano ang dapat naming gawin? Ang kailangan ay humanap ng isang taong sagana sa iyang energy upang makipag-dual cultivation kay Binibining Zhao. Upang mapunan ang kanyang yang energy at pahabain ang kanyang buhay. Saan ako makakahanap ng taong sagana sa yang energy? Ako ay hindi gaanong magaling, ngunit sagana ako sa yang energy. Kung hindi ikinahihiya ni Binibining Zhao, maaari kaming maging cultivation partners. Maaari kong punan ang yang energy ni Binibining Zhao at pahabain ang kanyang buhay.
si Zhao Mengyao, ay ang pinakamaganda sa Jiangcheng. Kung makakapag-dual cultivation ako sa kanya. Ang sarap, basta't maliligtas ang buhay ng aking anak, ang maliit na hiling na ito. Ay walang kabuluhan, Guro Ye, pagkatapos ng 3 araw. Ikaw at ang aking anak ay magsasagawa ng kasal. Ano sa palagay mo? Napakaganda, napakaganda. Kanina, nang huliin ko ang asul na dragon, naubos ang aking lakas. Ngayon ay hindi ko na matukoy ang eksaktong lokasyon ng aking asawa. Mayroon lamang akong 7 araw, napaka-press ng oras. Saan siya pupunta? Ayon sa ulat ng aming reporter, ang anak na babae ng Angkansao ay magkakaroon ng kasal pagkatapos ng 3 araw. Ano? Ang aking asawa ay magpapakasal sa iba? Naku binibini, sigurado ka bang pakakasalan mo ang matandang halos libing na yon? Huwag kang magsalita ng ganyan, Xiao Juan. Si Kuya Ye ang nagligtas sa buhay ko. Hindi pa sigurado. Noon mismo, siya ang nagsabi na hindi kanya kayang iligtas. Baka may ibang sumagip sa'yo at inangkin lang. Na matandang yon ang papuri. Sinasabi mong iba ang nagligtas sa akin. Nakita mo ba noong panahong iyon na may iba pang tumulong? Vala. Pero, Ale, Tama na. Alam kong iniisip mo ang kapakanan ko. Pero sa huli, siya pa rin ang nagligtas sa akin. Kahit na ibigay ko ang sarili sa kanya, nararapat lang. Nauuhaw ako, bumili ka nga ng tubig para sa akin. Nakakagalit. May kapal ng mukha. Ang mang-agaw ng asawa ko. Asawa, Il, Ingat. asawa. Sus Mariosep. Asawa, sa wakas nakita na kita. Ale, walang nabali o nawala bang bahagi ng katawan mo? Kung sakaling may gasgas o pasa ka, siguradong ipapakulo ako ni Amo. Salamat sa pagligtas. Walang anuman. Natural lang na iligtas ang sariling asawa. Azava. Talagang napakaganda mo, sulit na sulit. Kaya pala tayo nagkatuluyan. Pero sayang, ang tinatahak kong landas ay walang pag-ibig. Kahit na ikasal tayo. Pagkatapos ng 7 araw, kailangan pa rin kitang patayin. Pero huwag kang mag-alala sa huling 7 araw na ito. Ano mang hiling mo, tutuparin ko. Il, parang galing SA Mental Hospital. Entends-tu, no? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ginoo, maraming salamat sa pagligtas, ngunit hindi ako maaaring pakasal sa'yo. May nobyo na ako. Iurong ko ang kasal. Ang babaeng gusto ko, kahit ang wese, ay mag-o-overtime para pirmahan yan. Naku. Ale, tingnan mo, talagang malala. Ang kanyang kondisyon, siguradong iyayi ang kwarto niya. Kung magsasalita ka pa ng ganyan, gagawin kitang alagang hayop. Ang hina ng boses ko, narinig mo pa. Ang aking espiritu ay sumasaklaw sa libu-libong kilometro. Ang maliliit na bulong mo, hindi maitatago sa akin. Pero tamad akong makipagtalo. Halika, asawa, kainin mo ito. Hoy, babalaan kita, huwag kang magkakamali. Anong alam mo, bata? Umalis ka. Halika, asawa, buksan mo ang iyong bibig. Asawa, kainin mo itong inihaw na isda, napakasustansya. Halika. Asawa, ano ang pakiramdam mo? Parang sasabog ang katawan ko. Aray, Ang init, sobrang init, hindi ko na kaya. ako, nakalimutan kong mortal ka lang, hindi mo kayang tiisin. Ang yang energy ng Divine Beast na Azure Dragon. Sumama ka sa akin, tutulungan kitang maibsan ito. Ginoo, may masama. Ang binibini, siya dinukot. Hindi maganda. Ang yang energy ng Azure Dragon, kinain na ang kanyang puso, wala pang 1 minuto. Sasabog na ang kanyang katawan. Ang init.
Matulog ka muna, hindi pa ako nagsisimula. Gising ka na? Gusto mo bang kumain ng mansanas? Bakit ka nandito? Ikaw? Anong ginawa mo sa akin? Tinanggal ko ang sobrang yang energy sa'yo, huwag kang mag-alala, hindi pa ito ang pagwawasak ng iyong pagkabirhen. Kahit na muntik na akong hindi makapigil. Ang yang energy mo ay ubos na, hindi ka mabubuhay ng 3 araw, pero ngayon, napuno ko na ang iyong yang energy, maaari ka nang gumalaw ng normal. Ano? Paano niya nalaman na kulang ang yang energy ko? Anak, Tatay, Binibini. Ginoo, ito ang bastos na humuli sa binibini. gago. Naglakas loob kang bastusin ang anak ko. Sige, patayin ninyo siya. tatay, wag. Hindi ganito ang nangyari. Huwag kang matakot. Anak, ngayon ay gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang kanyang kapalaran. Sige. Mga hamak na aso't pusa lang kayo, naglakas loob kayong lumaban sa akin. Talagang hindi alam ang inyong kamatayan. Pagbago. Ito. Anong klaseng salamang ka ito? Ginawang aso ang tao. Biyenan, magiging pamilya na tayo. Huwag kang masyadong mainit ang ulo, hindi ko inakalang ako, isang matandang nabuhay. Ng 1,000 taon ay tatawagin pang biyenan ng isang bata na ilang dekada lang ang edad, talagang kasalanan ito. Tumigil ka. Sino ang pamilya mo? Huwag mong isipin na dahil may alam kang salamang ka, ay pwede ka nang maging walang batas. Tatawagan ko na si Immortal Ancestorye. Hayaan mo siyang maglinis sa iyo. Kapag nalaman ni Immortalye, hindi siya mabubuhay. Tatay, wag. Hoy, huwag mong hangan. Anak, ang iyong paa. Siya ang gumaling sa sakit ng aking paa. Ano? Siya ang gumaling sa iyong paa. Binibini, gumaling na talaga ang iyong paa. Ang ganda. Naku, anong ganda? Sabi ni Immortalye. Pa gumaling ang sakit ng paa ng binibini, kailangan hanapin ang isang lalaking puno ng yang energy para makipag-dual cultivation sa kanya. Malinaw na sinamantala ng batang ito ang sitwasyon at dinungisan ang aking anak. Tatay, nagkakamali ka. Hindi niya ako ginahas. Ano? Hindi kanya ginahas, totoo. Huwag kang mag-alala, biyenan. Ako ay tradisyonal. Bago ko pakasalan ng iyong anak. Hindi ko siya gagalawin. Tumigil ka. Sino ang pumayag na ipakasal sa iyo ang aking anak? Ginoo, nagpapasalamat ako na pinagaling mo ang aking paa. Ngunit ang aking napangakuan ay ang nagligtas sa aking buhay. Kaya pasensya na. Hindi kita maaaring pakasalan. Ano ang sinasabi mo? Sinabi mo na siya ang nagligtas sa'yo. Bata, pinagaling mo ang paa ng aking anak. Ang pamilya Zhao ay may utang na loob sa iyo. Pero payo ko, huwag kang mag-isip ng hindi dapat na mga bagay. Ang lalaking pakakasalan ng aking anak ay isang immortal na kayang buhayin ang patay. Hindi mo kayang kalabanin. Makingat ka na lang. Maliban sa aming ancestor na siye, sino pa ang mag-aangkin ng titulong immortal? Alice, Mahal kung gayon. Magkita na lang tayo sa kasal. Huwag kang pupunta. Kapag nalaman ng immortal na yun, hindi kanya patatawarin. Sige, naku, tara na. gusto kong makita kung gaano kalakas ang immortal na yon. Binibini, ikakasal ka na ngayon sa matandang iyon. Payag ka ba talaga? Ganito na ang nangyari. Ano pa ang magagawa ko? Ang buhay ko ay sa kanya. Kakaiba. Bakit ko siya naisip? Binibini, ngunit hindi mo dapat isakripisyo ang iyong kaligayahan sa hinaharap. Baka. Tumakas na lang tayo sa kasal. Xiao Juan, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Si Ancestor Ye ay may kakayahang lumampas sa langit. Kung ako ay tumakas sa kasal, ang buong angkan namin ay magdaranas ng malaking kapahamakan. Dumating na si Ancestor Yi. Pagpugay sa Ancestor. Walang anuman, walang anuman.
Maging si Ancestor Ye at Mapasuko ang pinakamagandang babae sa Jiangcheng. Para sa akin. Sobrang sarat sa pakiramdam. Pagpugay kay Ancestor Ye. Ay. Yan ang tamang gavi a. Minyaw, malapit na tayong ikasal. Hindi na kailangan na masyadong formal. Tawagin mo na lang akong asawa. Asa. Asawa. Ay. Yan ang tamang gavi a. Binibini. Ano ba yan? Ayaf Montag ba sa akin? Ancestor, natutuwa lang po ang anak ninyo. Malapit na magsimula ang kasal, pagkatapos ng seremonya. Saka na tayo maghalikan, hindi pa huli ang lahat. Ziganan ga. Ancestor, Keo Pamuna. Binibini. Ang matandang ito. Ginoo, handa ka bang pakasalan ang babaeng ito? Sa harap mo, sa hirap man o ginhawa. Oo naman. Binibini, handa ka bang pakasalan ang lalaking ito? Sa harap mo, sa hirap man o ginhawa. Ako. Mahal, magkita na lang tayo sa kasal. Siguro hindi na siya darating. Anak, ano pa ang hinihintay mo? Magsalita ka na. Sumagot ka na sa ancestor. Sumagot ka na. Hindi ko inakala na ganito ang itsura ng mapapangasawa ko. Siya ang ancestor at siya rin ang nagligtas sa akin. Sige na nga, siguro ito na ang tadhana ko. Ayaw niya. Matandang hayop. Humingi ka muna ng permiso sa akin. Bago mo kunin ang asawa ko. Yechen, bakit ka nandito? Mahal. Namiss mo ba ako? Ano ba yan, nagbibiro ka pa rin? Nagalit siya sa'yo. Mamamatay ka. Itong matandang to, kalahati lang ng buhok ko ang meron siya. HMP. Sino ang minumura mo? Asya, asawa mo? Patriarch Zhao. Ano ba talaga ang nangyayari? Immortal Ancestor Yi, huwag kang magalit. Itong batang to, walang alam sa mundo. Paulit-ulit na ginugulo ang aking menyaw. Wala kaming kinalaman dito, ang pamilya Zhao. Alam mo ba kung sino siya? Siya ay isang makapangyarihang immortal na kayang baliktarin ang langit at lupa. Kapag nagalit siya, mamamatay ka. Makapangyarihang immortal. Siya ang sinasabi mo. Ano? Gusto mong subukan ang kapangyarihan ko? Teka. Ano ang sinabi mo? Ang aking kapangyarihan. Ngayon, kahit nasa foundation establishment stage, ang lakas ng loob mo. Paano niya nalaman na nasa foundation establishment stage ako? Batang walang hiya. Nanggahas kang hamakin ako? Ginulo mo ang aking kasal. Mamatay ka. Kian kun beagwa, Tai Ji Wuxing. Talagang immortal ancestor Yi, ibang klase ang kanyang kapangyarihan. Kapag kumilos si immortal ancestor Yi, baka wala nang matira sa batang to. Serves him right, Ong Yabong Kasi. Dragon subduing palm. Yechen, hindi mo kayang labanan ang tadhana, tumakbo ka na. Mamatay ka. Mahal, ano ang sinabi mo? Hindi.
Imposible, nasaan ang aking immortal power? Huwag kang mag-effort, ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na pressure. Lumuhod. Ano? To? Si Immortal Ancestor Yi ay lumuhod sa batang to? Mas malakas pi Asia kay Immortal Ancestor. Biyanan, niloko kayong lahat niya. Ako ang nagligtas sa anak mo. Hindi siya, ako. Ano? Yung mga magical pills? Ito ba yung binigay niya sa asawa mo? Aray. Actually, ordinaryong chocolate lang yan na may gold coating. Naku, malalaman na nila. Kailangan kong mag-isip ng paan. Baka Pekazi Immortal Ancestor Yi? Magsisimula na ang palabas. Walang muwang na bata. Paano mo ipapaliwanag ang Dragon Energy sa kanyang katawan? Kung hindi. Ako ang nagbigay sa kanya ng Dragon Energy. Matagal na siyang patay. Dragon Energy. Maliit ka man, may kaalaman ka rin. Kilala mo pa ang Dragon Energy? Hindi lang kilala, kaya ko rin itong tawagin. Hindi lang kay. Miss Zhao na buhayin, kundi pwede ka o-ring. Ipakita ang dragon sa mundo para sa kapakanan ng lahat. Toto BA, Immortal Ancestor Yi, pwede mong takpeng. Tawagin ang Dragon Energy. Para kaming mga bata ay makinabang din sa biyaya? Ang dragon ay sinaunang Diyos, nanghiram lang ako ng kaunting enerhiya. Hindi naman magkakaproblema, syempre. Lahat ng narito ay makikinabang sa biyaya ng dragon. Kung makikinabang ako, baka gumaling ang aking mga binti. Na may bukol? Siyempre. Ang biyaya ng dragon ay sagana sa mundo. Hindi lang nito gagalingin. Lahat ng sakit, kundi magbabalik sa kabataan. At magpapahaba ng buhang 100 taon. Kung hindi ka magpapakamatay, hindi ka mamamatay. Bata, pinapayuhan kitang huwag hawakan ang Dragon Energy kung hindi. Pagsisisihan mo ito hanggang sa gusto mong mag-reincarnate. Baka natatakot ka na tawagin ni Immortal Ancestor ang Dragon Energy. At mabuking ang kasinungalingan mo, Immortal Ancestor, ipakita mo sa kanya ang iyong kapangyarihan. Tawagin ang dragon, sampalin mo siya. Sige, ngayon ay ipapakita ko sa inyo. Patay ka na, bata. Asawa. Matanda, binigyan kita ng pagkakataon. Diyos ko, makikita na natin ang tunay na dragon. Tunay na dragon. Natakot ka na? Ang dragon ay malapit nang dumating. Gago, hindi ordinaryong Dragon Energy ang kinuha mo, kundi ang dugo ng ama ng siyam na anak ng dragon. Ano? May problema ang ama. Sino ang naglakas loob na kunin ang espiritu ng aking ama? Papatayin ko siya hanggang sa mawala ang kaluluwa niya. Lumabas na ang siyam na anak. Bayan ng dugo ang masasamang tao. Dios K.O. Dragon Energy. Meron Beng. Ganitong himala sa mundo? Ang aking binti. 40 taon, ang aking binti, sa wakas ay gumaling. Bumalik sa kabataan, talagang mahika ng Diyos. Himala. Salamat sa biyaya ng Immortal Ancestor. Salamat sa biyaya ng Immortal Ancestor. Maliit na bagay lang, walang anuman, Immortal Ancestor Yi. Ang pamilya Zhao ay handang sumunod sa iyo, mula ngayon. Susunod ako sa bawat utos mo, at pati na ang aming pamilya Li.
Mula ngayon, handa kaming sumunod sa iyo, Immortal Ancestor Yi, at pati na ang aming pamilya Qin. At Patty Kami. Mabuti, mabuti, mabuti. Itong batang ito malapit nang maghirap. Pinapayuhan ko kayo na huwag makisama sa kanya. Bastos, napatunayan na ng Immortal Ancestor ang kanyang pagkatao. At ikaw, nagkakalat ka pa rin ng kasinungalingan? Gusto mo bang mamatay? Itong batang ito, sinubukan pang agawin ang merito ni Immortal Ancestor Yi. Mukhang gusto niyang mamatay. Walang alam sa mundo. Hintayin mo kung paano ka ayusin ni Immortal Ancestor. Ang Dragon Energy, totoo pala. Ikaw na impostor, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Immortal Ancestor. Humiling ng kapatawan sa kanya, lumuhod ka at magpakumbaba. Bata, ito na ang huling babala ko sa iyo, umalis ka. Kung hindi ano, gagamitin mo ba ang ninakaw mong Dragon Energy laban sa akin? Yechen, umalis ka na. Kaya niyang kontrolin ang Dragon Energy. Huwag kang mag-alala. Alam niyo ba ang pinagmula ng Dragon Energy? Noong 10,000 taon na ang nakalipas. May isang ginintuang isda na nagpraktis ng 1,000 taon at tumalon sa Dragon Gate. Narinig niyo ba? Itong batang ito. Nagsasabi ng kwentong pambata sa atin. Baka naman sobrang pakikinig sa mga kwentista sa kalye. Bakit hindi Montag? Ikwento ang tungkol kay Chang'e na pumunta sa buwan. Nangako ako sa kanilang siyam na supling. Natutulungan ko ang kanilang ama na muling mabuhay bilang dragon. Ngunit, kinuha mo ang kaluluwa ng kanilang ama, na parang pinutol mo ang kanyang buhay. Ngayon, ano sa palagay mo? Ang kanilang siyam na supling. Hindi kaya hahanapin kanila para maghiganti? Anong tunog iyon? Siguro kulog lang. Ano ba ang sinasabi mo tungkol sa isdang nagiging dragon? Tingin ka o, nasisiraan ka na ng ulo. Sa palagay ko, ang kwentong ito, kahit 3 taong bata ay hindi maniniwala. Nagpapanggap ka lang. Akala mo ba, sa pamamagitan ng iyong kalokohan, matatakot ako? Si Immortal Ancestor Yi ay mapagpatawad. Nais sana niyang patawarin ka, ngunit nag-imbento ka pa ng kwento tungkol sa isdang nagiging dragon para linlangin ang lahat. Walang kamalay-malay sa panganib. Tatay, naniniwala ako kay Yechen. Ano? Noong una, sinabi ni Immortal Ancestor Yi na walang lunas ang sakit ko. Ngunit matapos ko kainin ang inihaw na isda ni Yechen, gumaling ako agad. Inihaw na isda? Mahal, ikaw pa rin ang may magandang paningin. Kaya, ikaw talaga ang nagligtas sa akin. Naku, tignan ninyo. Sa hap ko, nakikipag-holding hand sa lalaki. Tignan Montag, kukunin ka o ang Dragon Energy Montag. Mahal, tapos ka na. Dumating na sila. Nagpapanggap lang. Ikaw, narinig mo ba ang tunog ng dragon? Oo. Halika, ipakita mo sa akin kung nasaan ang iyong siyam na dragon, anak. Bastos, sino ang may lakas ng loob na saktan ang aming ama? Immortal Venerable. Nandito ka rin. Pagpugay sa Immortal Venerable. Ano ito? Ang totoong anyo ng siyam na ito ay siyam na ulong dragon. Naku, silang siyam. Tinatawag nilang Immortal Venerable si Yechen. Yechen, sino ka talaga? Asawa mo ako. Immortal Venerable, ikaf ang nag-alis ng kaluluwa ng aming ama, di ba? Trader, nagnakaw ka ng kaluluwa ng aming ama. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Mga bulate lang kayo na nag-transform. At nagmamalaki sa hap ko? Tama. Si Immortal Ancestor Yi ang pinakamalakas na immortal sa mundo. Kahit ilang totoong dragon pa ang dumating, wala silang magagawa sa kanya. Akala ba nitong lalaki, makakalaban niya si Immortal Ancestor Yi? Sa ilang maliliit na engkanto lang, nakakatawa. Sa pagiging mahirap ng inyong pagsasanay, umalis na kayo.
Papaubaya ko ang inyong buhay, kung hindi, huwag ninyong sisihin ako. Kung ibabalik ko kayo sa inyong totoong anyo. Isang hamak na langgam, pinutol mo ang buhay ng aming ama. At nagmamalaki ka pa? Ito, kayo ang nagpili sa akin ngayon. Ipapakita ko na ang inyong totoong anyo. Green Dragon Demon Mirror. Tignan natin kung ano ang gagawin ninyo. Mabuhay SI Immortal Ancestor Yi. Walang takas sa inyo. Menyaw, nakita mo na. Ito ang pinagkakatiwalaan mo. Nakakasawa na, hindi man lang nakasagot ng isang move si Immortal Ancestor. Kayo, alam ninyo ba ang kapalit ng pagsakit sa akin? Mga Dragon Immortal, ito si Immortal Ancestor Yi, ang pinakamalakas na immortal sa mundo. Huwag ninyong saktan. Immortal Ancestor Yi? Kaapat dapat ba siya? Mamatay ka. Tatay, Longda. Siya ang biyanan ko. Hindi mo siya pwedeng saktan. Umalis ka. Ako ang magliligtas sa inyong ama. Opo. Yachen. Salamat. Asawa kita. Ang pamilya mo ay pamilya ko rin. Ang mga dragon na ito ay sumusunod sa kanya? Baka siya ang tunay na ninuno? Pekeng ninuno ka lang. Ay naku. Naghir lang siya ng mga engkanto para magpanggap. At nalinlang kayo. Mas naniniwala ka pa sa batang ito kaysa sa akin? Ito. Ginoo, nakalimutan mo na ba? Sa kasal ni Immortal Yi, inimbitahan din natin ang mga inapo ng pamilya Yi. Tama. Pagdating ng mga inapo ng Ye, malalaman ang katotohanan. Ano? Darating din ang mga inapo ng Ye? Ilang araw pa lang bumaba ang ninuno, may asawa na agad? Sayang lang ang dalagang sahaw, bata pa pero. Ang chairman ng e-corporation ay paparating na. Pagdating niya, malalantad ang pagpapanggap mo bilang ninuno ng Ye. Sa oras na iyon, tiyak na mamamatay ka ng walang libingan. Oh, talaga? Ganyan ba ang kakayahan ni Eshendong? Ang lakas ng loob mo. Tangang babae. Tatay, huwag mo siyang saktan. Umalis ka. Siya ang nagpakamatay, wala akong kinalaman. Biyanan, asawa ko siya. Sigurado kang sasaktan mo siya. Huwag kang mag-alala mahal, walang makakasakit sa akin. Pagdating ng mga Ye, malalantad ang pagpapanggap ko bilang ninuno. Kailangan kong umalis agad. Bigla akong nakatanggap ng tawag mula sa langit. Mauna na ako. Immortal Yi, pagdating NGMG Yi. Mapapatunayang inosente ka. Hindi ka pwedeng umalis. Baka naman pike ka talaga? Siyempre hindi. Kailangan ka o lang magretiro para mag-ensayo. Sandali ninuno, baka natatakot ka sa mga inapo ng Ye? Naku, kalokohan. Walang ninuno ang natatakot sa mga inapo. Ako lang ay. Dumating na ang mga inapo ng Ye. Ang lakas ng loob. Sino ang nagpapanggap bilang ninuno ng Ye? Si Yesendong, ang pinakamayaman sa bansa. Sinasabing ang yaman niya ay lampas sa 0 trilyon na. Kayang tapatan ang yaman ng bansa. Ang pinakamayaman sa bansa ay isa lang sa mga inapo ng Ye. Talagang makapangyarihan ang pamilya Ye. Ye, sa wakas dumating ka. Tingnan mo nga kung sino sa dalawang ito. Ang tunay na ninuno ng inyong pamilya. Ikaw ang apo ni Chenyang, di ba? Noong bata ka pa, ako ang nagbuhat sa'yo. Dati, nahulog ka sa Poso Negro dahil sa kalikutan mo. Ako pa ang naghugas ng puwet mo. Akalain mo. Ngayon, malaki ka na pala. Alam niya ang pangalan ng lolo ko. Parang kilalang kilala niya ang mayamang si Ye. Baka naman. Siya ang tunay na ninuno ng pamilyang Ye. Yachen, talaga bang? Mahal, sinabi ko na sa'yo, hindi kita niloloko. Naku, nahuli ako. Nagpanggap pa ako sa harap ng tunay na tao. Patay tayo dito. Eka, sino sa kanilang dalawa ang tunay na ninuno namin?
Sa ngayon, wala pa akong paraan para malaman. Ha? Hindi mo alam? Mahiwaga ang aming ninunong si Ye. Bukod sa ilang matatanda sa angkan, walang nakakita sa tunay na mukha ng ninuno. Kaya pala, hindi pala siya nakakita. Kahit ikaw na apo ng pamilyang Ye, hindi mo makilala. Ano na ang gagawin natin? Naku, kailangan pa bang patunayan? Ako mismo ang nagpakita ng enerhiya ng dragon habang itong impostor. Wala man lang ipinakitang kakayahan. Halata naman kung sino ang tunay at hindi. Tama. Ang galing ng itsura nitong isa. Kitang-kita ang pagiging makapangyarihan. Samantalang itong isa, pabaya at tamad, wala namang kahimalinan. Tigil na kayo. Kahit hindi ko pa nakikita ang ninuno, may paraan ako para malaman kung sino ang tunay. Ito ang mahiwagang bagay ng aming ninuno. Tanging ang tunay na ninuno lang ang makakagamit nito. Kaya, Subukan nila at malalaman natin. Hindi ba't ito ang... Uri na ibinigay ko kay Chen? mga ginoo, subukan ninyo. Hindi ba't ito ang... Urinola na ibinigay ko kay Chen Yang? Apo, bakit mo dinala ito? Ito ang pinakamamahal na kayamanan ng tatay ko. Itinatago sa ilalim ng kama. Subukan ninyong dalawa. Itong bata, napakabata pa. Hindi posibleng siya ang ninuno ng pamilyang Ye. Samantalang ako, bilang isang bihasang salamangkero, madali lang para sa akin ang gumawa ng himala. Ako na ang mauna. Diyos ko, may reaksyon ang bangang ito. May lumalabas na. Tubig sa loob. Tubig? Talagang may tubig. Sabi ko na nga ba, ito ang tunay na ninuno ng pamilyang Ye. Anak. Naloko ka. Impostor lang pala yang laliking yan. Apo ng apo, nakita ko na ang dakilang ninuno. Ay naku, mabuting apo, huwag kang magmano. Dakilang ninuno. Tanong ko lang, ano itong tubig? Ito ay Nectar NG Langgit. Pinagsama ang lakas ng araw at buwan. Kapag uminom ang isang mortal ng isang patak, mabubuhay siya ng 10 taon pa. Nga. Dakilang ninuno. VDBA akong uminom? Ako rin. Oo, walang problema, gayon ay. Ang aking kasal. Masaya ako, uminom kayo lahat, halika, salamat dakilang ninuno. Si. Hindi ito maganda. Payo ko sa inyo, huwag kayong uminom. Tumigil ka. Ito ay biyaya ng dakilang ninuno. Ano ba ang inggit mo? Anak. Uminom ka rin. Malasa at may aftertaste. Medyo maalat lang. Ano ba ala Montag? Naku po. Paano mo maihahalin tulad ang banal na tubig sa karaniwang bagay? Ang sarap talaga. Bigyan mo ako ng isang patak. Ang ganitong kayamanan, dapat ialay muna sa mga ninuno. Kitang-kitang maganda ito. Gusto ko rin ng isang patak. Siege. Ang bata na ito, umiinom ng ihi, ang lakas pa ng loob. Ang tapang talaga ng lasa. Dakilang ninuno, dahan-dahan lang. Ang ganda talaga, ang ganda. Ang aking kapangyarihan, lumakas pa. Dakilang ninuno, bigyan mo ako ng isang patak, hindi pa ako umiinom. Mabuti nga po, huwag mong inumin ito. Baka magsisi ka. Kadiri, magnanakaw, ang lakas mo manghusga. Mabuti nga po, kung ayaw mong maniwala, tanungin mo ang tatay mo. Tingnan mo itong tubig. Anong tubig ito? Ha, kung may lakas ka, hawakan mo rin itong mahiwagang bagay. Tingnan natin kung ano ang lalabas. Tama ba? Kung sabi mo rin na totoo ka.
Bakit ayaw mong hawakan itong mahiwagang bagay? Sino ang gustong humawak ng arinola? Huwag. May phobia ako sa dumi. Nahuli ka na. Nalantad na ang katotohanan. Siya ay tunay na impostor. Pakiusap, lumabas na po kayo, dakilang ninuno. Parusahan ng husto ang taong ito. Pakiusap, lumabas na po kayo, dakilang ninuno. Parusahan ng husto ang taong ito. Sige. Ngayong may hawak akong mahiwagang sandata. Madali na lang ang paghuli sa batang ito. Parang kasing dali lang ng paghinga, bata. Noong una, nais kong bigyan ka ng pagkakataong mabuhay. Ngunit, hindi mo alam ang iyong lugar. Kaya huwag mong sisihin ang iyong sarili. Gumamit na ng mahiwagang sandata ang dakilang ninuno. Tiyak na mamamatay na ang batang ito. Yetchen, Bata, mayroon ka pa bang huling mensahe? Ito ang aking mahiwagang sandata. Pinilit mong gamitin ng walang pahintulot. Matatamaan ka ng kidlat. Walang hiya ka. Nangahas kang sumpain ang dakilang ninuno. Kahit malapit ka nang mamatay, matigas pa rin ang iyong mukha. Handa ka na ba sa iyong kamatayan? Ang kabataan ay puno ng paghihimagsik. Yetchen, Ako, ang huling beses na nakakita ako ng ganito kalakas na kidlat. Noong tinuturuan ko ang batang si Lei Zenzi na magsanay, Naku, tama pala ang sinabi ng batang ito. Dakilang ninuno talagang tinamaan ng kidlat, kakaiba. Ang mahiwagang sandatang minana. Bakit kaya ayaw sumunod sa may-ari? marahil ay nararamdaman ng sandata na hindi karapat-dapat ang isang tao. Aksidente. Ito ay isang aksidente lamang. Ito lang ay. Matagal na hindi nagamit, medyo nangangalay ang kamay. Ngayon, susubukan ko ulit, tiyak na, walang mangyayaring aksidente. munting bata, kung susubukan mo ulit, ang kidlat ay magiging 10 beses na mas malakas kaysa sa nakaraan. Mas malakas ng 10 beses kaysa sa nakaraan. Lanit, Huwag kang magpanggap dito. Akala mo ba ako ay natatakot? Mabilis na tulad ng utos, buksan A. Aha, ang hindi nakinig sa payo ng matanda ay nagdudulot ng kapahamakan. aha. Ano ang nangyayari? Baka naman. Siya ay tunay na impostor. Kahit ang mahiwagang sandata ng dakilang ninuno ay hindi niya magamit, ngunit nagmamalaki pa rin na siya ay tunay. Ikaf. Ano ang nagmamadali? Ang mahiwagang sandatang ito. Ganito dapat gamitin. Noon lang, nakalimutan ko kaya aksidente lang. Nasaktan ko lang ang sarili ko. Ngayon, ididiretso ko ang kidlat sa loko na to. Bilisan mo, sumunod ka. Bukas, mamatay ka na. Hiya. Aray. Ito ay Panginoong Pagkilala. Gintong liwanag, pagdating ng salitang Yi. Tama, ito ang dakilang ninuno. Ang himala ng langit at lupa kapag ginamit ang mahiwagang sandata. Aray. Patawarin po ako, dakilang ninuno. Ulak ang apo ninyo. Hindi ko po kayo nakilala. Walang problema. Mula nang magkaisip ka, hindi mo pa ako nakikita. Hindi mo kasalanan ito. Tumayo ka na. Salamat po, dakilang ninuno. Naku, ang pinakamayamang tao na si Yi ay lumuhod sa kanya. Kaya, siya ang tunay na dakilang ninuno ng angkanye. Naku, hiya, siya pala ang dakilang ninuno ng angkanyi. Ang gwapo at bata pa, tapos naligtas ka pa niya. Ay naku, talagang tadhana ito. Kanina ko pa sinasaktan si dakilang ninuno Yi. Wala na. Dakilang ninuno, patawarin ninyo ang bulag kong mata. Salamat sa inyong pagpapatawad. Tumayo ka na, biyanan. Mula ngayon, magpamilya na tayo. Opo. Matanda ka, niloloko montag ako, lumayas ka. Aray, Tigil. ang taong ito ay nakunwaring dakilang ninuno ng angkanye. Malaking kasalanan. Itapon siya sa impyerno. Huwag nang muling mabuhay. Dakilang ninuno. Ipagpatuloy natin ang kasal. CJ, Binibini, payag ka bang pakasalan? Ang lalaking ito, maging mayaman o mahirap man? Payag, Ginoo, payag ka bang pakasalan? Ang babaeng ito, maging mayaman o mahirap man? payag. Mabuti. Ha, mabuti. Siguro, masaya rin ang mabuhay ng payapa kasama ang babaeng ito. Parang maganda rin ang ganitong buhay.
Yechen, malapit na ang pagsubok ng pag-ibig. Kailangan mong patayin ang asawa mo para patunayan ang iyong daan. Huwag mong hayaang manalo ang tunay na damdamin. Yechen, 5 araw na lang ang natitira sa deadline ng pagsubok ng pag-ibig. Tama ang sinabi ng kalikasan. Ang layunin ko ay patunayan ang daan at maging diwata. Paano ako makakapagpatuloy kung ako'y mapipigilan ng bansa? Diyos ng mga diwata. Ano, yun kanina? Yun ang anyo ng kalikasan. Naku, kahit ang kalikasan ay dumating para sa kasal, talagang kamangha-mangha ang Diyos ng mga diwata. Diyos ng mga diwata, ituloy na natin ang susunod na hakbang. Ang hassle. Diretso na tayo sa huling parte. Tulog na tayo. Ito. Ang Diyos ng mga diwata, ilang libong taon na nabubuhay, pero ganito pa rin kabigla, talaga namang. Matanda na pero malakas pa rin. Ang pinakamayaman, mula ngayon magkakamag-anak na tayo. Huwag kang mag-alala, dahil gusto ng aming Diyos ng mga diwata ang iyong anak na babae. Ang pamilya ay hindi magpapahamak sa inyo. Pero, ang aming Diyos ng mga diwata ay mahiyain, ayaw niya sa mga taong nagkakalat ng kanyang mga personal na bagay, kaya ang pagkakakilanlan ng Diyos ng mga diwata, huwag ninyong ibunyag sa iba. Si. Ah, Diyos ng mga diwata, sandali lang. Diyos ng mga diwata na sa akin. Oh, mahal, Ayos lang yan. sandali lang. Hindi pa ako handa, pwede bang maligo muna ako? CJ. Akala ko iba siya sa ibang lalaki. Pero sa huli, gaya rin lang pala siya ng iba na akit lang sa aking kagandahan. Kakaiba, bakit kaya ganito kabilis ang tibok ng puso ko? Hindi pwede. Ang sinasanay ko ay ang daan ng kawalan ng damdamin, paano ako magkakaroon ng nararamdaman para sa isang babae? Walang hanggang biyaya ng Diyos. Isang libong taon na akong nagsasanay para maging diwata. Hindi ko pwedeng sayangin ang lahat dito. Ngayong gabi, ano man ang mangyari, papatayin ko siya. Upang patunayan ang aking daan ng kawalan ng damdamin at maging diwata. Mahal, tapos na akong maligo, nakalimutan kong kunin ang parama ko. Ah! Nakita mo ba? Hindi, bulag na ako dahil sa daan ng kawalan ng damdamin na aking sinasanay. Ah! Mahal, pero nagdudugo pa rin ang ilong mo. Ito ay demonyo ng puso, ako ay nagpapakasakit. Mahal, pwede mo bang isara ang mga mata mo, first time ko? Medyo kinabahan ako. CJ. Okay na. Ikaw, pwede ka nang lumapit. CJ. Para maging Diyos. Pasensya na, kailangan kitang isakripisyo. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos mong mamatay, aalagaan ko ang pamilya mo. Teka. Yung sayo ay
Itong birthmark, meron na ako nito simula pagkabata. Selyo ng dragon na siyam na pagbabago, imposible ito. Ikaw pala yung maliit na asul na dragon na tumakip sa akin noon sa kidlat. Anong asul na dragon? Bakit ganito? Are, anong gagawin mo? Huwag kang matakot. Gusto ko lang itanong, maganda ba itong espada? Ah, maganda. E di sa'yo na. Sa akin, May sariling pagdepensa ang espadang ito. Kahit wala ako, mapoprotektahan ka nito. ah, ganun pala. Salamat, Ye. Mahal, Maaga na, matulog na tayo. Esan. Mahal, first time ko ito. Sana, dahan-dahan lang. Mahal, tayo. Hindi na itutuloy. Hindi ko naman ipipilit. Kapag tunay na nagmahal ka sa akin, saka tayo magsasama, hindi pa huli ang lahat. Iba talaga siya sa ibang lalaki. Akala ko nagkamali ako sa kanya. Apat na araw na lang bago ang pagsubok ng pag-ibig. Kailangan bilisan. Anong ginagawa mo? Mahal, gising ka na. Nagluluto ako ng almusal mo. Malapit na tapos. Almusal para sa akin. Naman, walang asawa na hindi nagluluto ng almusal para sa kanyang mister. 1,000 taon na. Siya pa rin ang unang tao na naging mabait sa akin. Mahal, tulungan mo akong ayusin ang buhok ko, nahulog na. Si J. Ang asawa ko talaga parang engkanto. Sino bang makakatiis nito? Itong walang pusong daan, hindi ko na itutuloy. Ano? Siege. Siege na. Pupunta na akong gayon. Hahaha. Tatay, anong nangyari? Ang pamilya Ye, pumayag na makipagtulungan sa atin, anak. Malapit nang umangat ang pamilya Liu. Tatay, ibig sabihin di anon. Pwede na ako magpakasal kay Sao Minyaw. Pagkatapos makipagtulungan ng pamilya Ye sa atin, ang pamilya Zhao. Ano ba yan? Hahaha. Ang ganda. Maghanda ng mangyang regalo. Pupunta ako sa pamilya Zhao para humingi ng kamay. Hoy! Sige, pupunta na ako. Mahal, anong nangyari? Umuwi na ang lolo't lola ko galing ibang bansa. Narinig nilang ikinasal ako. Gusto kanilang makilala. Sige, pupunta tayo ngayon. Mga mabubuting apo, buti na lang dumating kayo sa tamang oras. Muntik na akong mawalan ng kontrol. Anak, ang lalaking pakakasalan ni Mengyao. Sino ba talaga siya? Tatay, nanay, napakalaki ng pinanggalingan ng taong ito. Siya ang magpapalipad sa pamilya Zhao sa tagumpay. Ang galing. Siya ang misteryosong tao mula sa pamilya Yi. Oy, Ano? tinawag ako ni Boss Ye. Siege. Alam ka una. Tatay, nanay, may trabaho ako sa kumpanya, lalabas muna ako. Pagdating ni Minyaw at ng importanteng tao, huwag ninyong pababayaan sila.
Huwag kayong mag-alala, ituturing naming siyang Diyos. Hahaha, alis na ako. Mahal, ang lolo't lola ko, medyo tradisyonal sila. Ano yan? May naglagay ng masamang bagay sa bahay nyo. May gumagamit na niyang siya para saktan ang pamilya mo. Ano? Pasok ka muna. Ako na ang bahala dito. Yin yang bagwa aray buksan. Meng Yao. Ikaw? Bakit ka nandito? Siyempre para humingi ng kamay mo. Liuron fa, may tupak ka ba? Ang linaw-linaw na ng sinabi ko sa'yo. Hindi kita pakakasalan. Ang kasal ay desisyon ng magulang. Wala kang say dito. Sino yang mein guardian? Ah, si Mengyao pala. Lolo, lola. Sino tu? Kamusta po? Ako si Liu Runfa ng pamilyang Liu. Nandito po ako para humingi ng kamay ni Meng Yao. Nakumpleto ko na ang ritual. Ang pamilyang Liu, yung may negosyong bilyonaryo. Mayamang angkan. Mali po kayo, nagtulungan na kami ng pamilyang Ye. Lalampas na sa 100 bilyon ang assets namin. Haha, Ay. Talaga? Ah, siya pala yung sinasabi ng anak ko. Nakipag-partner pa sa pamilyang Ye. Talagang hindi ordinaryo. Sige, pasok na tayo. Huy, Lola, wala talaga kaming relasyon nito. Liuron fa, umalis ka na. Liu She, pasensya na sa apo kao. Matulis lang ang dila, pero malambot ang puso. May gusto rin yan sa'yo, tara na. Sige. Sino nang may gusto sa kanya? Lola, huwag kang mag-matchmaker. May asawa na ako. Ano? May asawa ka na? Zeno? Nazan? Bakit hindi ko nakikita? Siya. Sinungaling ka na ngayon. Yechen, nasaan ka na? Tigil mo yan, pasok na tayo. Sandali. Kamusta po? Ako ang asawa ni Mingyao. Yechen, Azawa ka ni Mengyao. Apo, hindi siya nagsisinungaling? Huwag kayong malinlang ng dalawang matanda. Meng Yao, kahit ayaf Montag es aaki. Hindi mo naman kailangan kumuha ng kahit sino. Sino ang kumuha ng panangga? Alayanan. Nakita mo ba? Kasal na kami. Ano? Nakapag-asawa na kami. Noyon Nagpie Picture, Nagni Metaverse Pa. Hahaha, sino kaya ang hindi marunong mag-edit? Ako nga marunong mag-edit. Ng litrato sa kama kasama ang artista. Meng Yao, pero bakit ganito kalayo ang pinili mo? Para hamakin ako? Minamaliit mo ang pamilya Liu? Liu Xiao, pakitahimik, usap tayo sa loob. Walang hiya ka. Bakit ngayon mo lang sinabi ang kasal? Hindi ba kaya ni Lolo nasa bakasyon sa ibang bansa? Kaya hindi nasabi agad. Walang hiya ka. Gusto mo ba akong patayin sa galit? May mali dito. Ano ang nangyari, Liu She? Malakas ang masamang espiritu dito. Parang may naglagay ng isang ritual para mangolekta ng masamang espiritu. Ha? Tama ang hinala ko. Ingnan ninyo, may naglagay talaga ng ritual dito. Mga anting-anting para mangolekta ng masamang espiritu. Ikaw talaga ang naglagay ng sumpa. mali, Wi-Fi anting-anting yan. Para makapanood ng drama ang asawa ko sa lumang bahay. Salamat sa karnival, kuya. Asawa. Sabi ni Liu Xiao, masama ang ritual na ito. Ito, Kaldero ng kaluluwa, shared power bank. Kyle Angan Beng Mag, Scan? asawa. Natatakot ka ba sa dilim?
Kapag kasama kita, hindi ako natatakot. Naku, ano ba ito? Ito ay isang napakasamang ritual para mangolekta ng masamang espiritu. Ang ordinaryong tao, kung dito manatili, hindi abutin ng isang araw, mamamatay. Ha? Ang ritual na ito, 8 anting-anting ang ginamit, hindi ako naniniwala. Pwede ninyong tingnan sa loob, baka may 8 anting-anting. Lolo, bilis. Tingnan Montag nga. Sige. May isa sa kusina. Meron din sa kwarto. Patio meron din. Sa kwarto, talagang may nakadikit na 8 papel na anting-anting. Sino bang salarin ang gustong pumatay sa atin? Lu Xiao, tulong Montag kami. Iyong kasal en apo ninyo? Huwag kang mag-alala, basta maligtas mo kami, papakasal namin agad siya. Sa iyo at pakakawalan niyang batang yan. Lola, Madali lang alisin ang sumpang ito. Tanggalin lang ang 8 anting-anting sa bahay. Tulungan mo kaming tanggalin. Sige. Sandali, ako ang naglagay ng sumpa bilang regalo sa inyo. Huwag mong galawin yung mga anting-anting. Ano? Ikaw ang naglagay? Mga nuno, ito ay bagwayin niyang aray, hindi sumpa. Pwede nitong puksain ang masamang balak ng sinuman. Katarant aduhan. Kitang-kita namang 5 fortunes welfare ito. Gusto niyang kunin ang swerte ng buong angkan ng Zhao at ilipat lahat sa kanyang sarili. Zalaran. Menyao, ang ganda ng napili mong lalaki. Liu She, bilis Montag namang tanggalin yang mga anting-anting. Sige. Huwag mong tanggalin, baka magdulot ito ng kapahamakan. Anong kapahamakan? Ganito ba? Ha ha ha. Nagpapanggap ang eksperto. Galing yata sa pinudo yang electronic shams Montag. Bawat tanggal, 3 taon ang bawas sa buhay mo. Tumigil ka na kung hindi. Kahit ang Diyos ay hindi ka na maliligtas. Nagpapanggap. Ipagpatuloy mo lang yung pagpapanggap mo. Ngayon din, tatanggalin ko lahat ng anting-anting mo. At ibubunyag ang masamang balak mo sa harap ng lahat. Anim. 5. 4. Nakahati na ako. Bakit wala pa ring nangyayari? Aray. Haha. Liushe, tulungan ka namin. Oo. Tara. 3. Ito na ang huli. Batang hamog, pwede ka pang huminto ngayon. Tumigil ka nga. Ako na ang bahala. Gusto kong makita kung ano ang itsura na. Parusa ng langit. Ha ha ha. Nasaan na yung sinasabi mong paggalaw ng langit? Yung parusa? Bakit ako parang walang nangyayari? Nahuli ka na. Nawawala ka na sa sarili mo, di ba? Nakita mo, na, di Ibia, simulat sa pool, itong lalaking to, ay nagsisinungaling sa'yo. Kung hindi dahil kay Liu na agad nakahalata, malalagay sa panganib ang buong pamilya natin. Sariling gawa. Sariling sikap. Hanggang sa huli, matigas pa rin ang mukha mo. Gustong-gusto mong mamatay. Ito. Hindi ako nagkakamali, di ba? Nagpakawala ng kidlat. Ito ay eksaktong nakasulat sa mga sinaunang aklat. Sino ba talaga ang lalaki mo? Lolo, naaalala mo pa ba yung pinakamamahal mo? Larawan ni Ancestor yan na nagtatanong. Baka itong si Ginoong Yi ay... Tama ka. Siya mismo si Ancestor Ye. Ha ha ha. Sino ba naman ang gustong gayahin? SI Ancestor Yi pa? Si Ancestor Yi ay matagal nang umakyat sa langit 200 taon na ang nakalipas. Walang hiya ka. Hindi mo alam na ang pagpapanggap bilang. Ancestor ng pamilya Yi ay isang malaking kasalanan. Kilalang kilala si Ancestor Yi. Kaya naman kahit sinong palaboy ay gustong makisama. Buti na lang ang pamilya Liu ay matagal na nakipagkasundo sa ilalim ng Yi Group sa 1 bilyong kontrata. Sa suporta ng Yi Group, tiyak na angat ang pamilya Liu. Ginoong Yi, hinahanap po kayo. Tito Zhao. Ayo po ay biyenan ng aming ancestor. Mulan gayon. Huwag na kayong magpakumbaba. Tawagin nyo na lang akong Xiaoye. Si. Ang dahilan kung bakit ko kayo tinawag ngayon ay... Ginoong Ye, dumating na po ang presidente ng Liu Group. Tito Zhao, sandali lang po. Papasukin mo siya. Opo. Magandang araw po, Ginoong Yi.
Maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay ninyo sa pamilya Liu. Napirmahan ang kontratang nagkakahalaga na 1 bilyon. Ngunit huwag po kayong mag-alala. Hindi namin kayo bibigyan. Ito po ang kontrata. Walang problema. Pirmahan na po ninyo. Hala, Zhao Wuyi. Anong ginagawa mo dito? Magkakilala pala kayo? Matagal na kaming magkaaway. Ha. Pero hindi na ngayon. Ngayon, ang anak ko ay pupunta na sa bahay nyo para magpropose. Lao Zhao, magiging magkamag-anak na tayo. Ano? Ano ang nangyari? Liu Jianjun, ang lakas ng loob mo. Pati asawa na ni Nuno, kinuha mo? Ito, masama. Si Ninuno Ying ngayon ay nasa bahay namin. Ang anak mo ay pumunta para humingi ng kamay. Baka nagkasalubong sila? Ano? Ay, tapos na, Lao Liu. Ang pamilya mo ngayon, talagang tapos na. Hindi, inosente ako. Talaga. Hindi ko talaga alam. Ang kooperasyon, pansamantalang ititigil. Tiyuhin Zhao, dalhin mo siya. Para magpaliwanag kay Ninuno, baka lumaki ang problema. Sige. Ano ang hinihintay Montag? Halika na. Si. Tingnan ninyo, mga magulang, kung ano ang tunay na kayamanan. Ito ang handog kong kasal para kay Mengyao. Wow! Ito ay landscape painting ni Tang Bohu. Ang halaga nito ay milyon-milyon. Lu Shao, may puso ka. Liu She, tunay na Dragon at Phoenix SA Mgata. Ang ilan ay baka hindi alam. Kung sino si Tang Bohu. Gusto mo bang tingnan? Dahil ang antas ng koleksyon na ito. Ay, hindi ba't ito ay drawing ni Xiao Tang? Ay, ilang beses ko na siyang sinabihan. Ang kanyang estilong puro forma, hindi pa rin nagbago. Mahal, si Tang Bohu ba ay estudyante mo? Noong una ay lumuhod siya sa akin. At nagmakaawa ng 3 araw at gabi, kaya pinagbigyan ko siya ng konting gabay. Zhao Mengyao, nawawala ka sa sarili mo. Si Tang Bohu ay isang tao mula daang taon na ang nakalipas. Paano siya naging estudyante mo? Kung naniniwala ka, ay pwede mong gamitin ang EV light sa 2 puno. Kung may problema, may makikita kang maliit na pagong. Hahaha, maliit na pagong? Niloloko Montag kami. Ay Lu Shao, tingnan mo. Ba, bakit may pagong? Ito ang tinuro ko sa kanya, na mag-iwan ng marka para sa peking drawing. Liu Ronfa, ano pa ang masasabi mo? Swerte lang yan. May iba pa akong handog para sa kasal. Ito ay mangkok na ginamit ni Emperor Ming. Ito ay pambansang kayamanan. Ang kalidad at patina nito, abot sa 300 milyon. Magaling ang mata mo, tiyuhin. Ito ay kayamanan ng aming pamilya Liu. Ang ilan ay baka walang karapatang mahawakan ito. Liu Shao, talagang malaki ang ginastos mo. Tinatanggap namin ang handog na ito. Anak, halika't magpasalamat kay Liu Shao. Ang mangkok na ito, mukhang pamilyar ito ah. Hahaha. Magsisimula na naman ang kwento ay. Baka naman sasabihin niyang galing kay Emperor Zhu Yuanzhang at personal niyang ibinigay sa kanya. Hindi, ito yung mangkok na ibinigay ko kay Chongba. Para gamitin niya sa paghingi ng limos, hindi ko inakalang magiging emperor siya. At ito ay naitabi pa niya. Ano? Sinungaling ka. Lahat na lang sinasabi mo. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ang ilalim ng mangkok. Paano ito posible? Ikap. Ang yaman-yaman KO. Oh. Rank 9,000, 900 at 99 sa listahan ng mayayaman. Sa Celestial Realm. Noong nakaraang buwan, nahuli akong nabayan ng babae. At nasangkot sa iskandalo, nagkautang ako ng 250 virtue points. Wow, negative assets pala. Ito ay banal na sandata na iniwan ni Lolo Liu. Nakakonekta sa langit at impyerno. Swak na swak. Pwede kang bumili ng 1 dosena sa wholesale price na 8.8. Gusto mo ba? Bilisan Montag. Ay, bilisan mo pa. Tama na. Pwede na yung panggugulo mo. Pero ngayon ginagawa mo pa. Biro ang aking ninunong si Lolo Liu.
Tatawag ako ng tao para pagmultahin ka. Ulo ka ba, anak? Pinagtatanggol mo pa ang sinungaling na ito. Kayo ang mga baliw. Si Etienne ay palaging tumutulong. Pero kayo ang laging naninira. Talagang nabalutan kayo ng masamang espiritu. May balita na ang ninuno ng pamilya ay kayang buhayin ang mga bagay. Kung totoo ang tapang niya, paandarin niya ito. Ano? Sigurado ka. Kung kaya mong paandarin ito, tatawagin kitang lolo ngayon din. Pero sinipa mo ito kanina kung magkakabuhay ito. Malaking problema ang kahinatnan. Hahaha, ano? Tako ka na, DIBA? Kung duwag ka, lumuhod ka at gumapang palabas dito. Oo, apo. Mag-ingat ka sa pagpili na mapapangasawa. Huwag kang magpapalinlang sa mga matatamis na salita nitong lalaking ito. Matatamis na salita. Ikaw, gusto mo bang makakita ng walis na naging multo? Tama. Sinipa ko na ito. Kung magaling ka, paakyatin mo ito para hampasin ako. Sinabi mo yan. Ah. Kakanina lang BA. Swirting may handjan lang yun. Diyos ko, lumipad ang walis. Mahika ito. Lolo, Lola, sinabi ko na sa inyo ang asawa ko. Ay talagang ninuno ng ang kanya. Imposible. Panlilin lang yan. Hindi maaari. Ano NG ginagawa Montag? Ang mamahaling ama ni Kao. Tiyang ina, alam mo tagpia kung sino ako. Espesyal na panglinis na kasangkapan mula sa paggawaan ng gamot ni Laozi. Tulong. Tigil. Ay, Zus Maria Josep. Apo, di mo ito napangasawa. Halimaw ang dinala mo. Paano na lang ako? Di ko kayang tawagin niyang lolo. Mas dapat ako ang tawag sa kiyang lolo. Zino ka talaga? Muli tayong magpakilala. Ako ang nasa unang pahina ng inyong family tree. Ang pinagpipitagan ng Diyos. Naniniwala na ba kayo ngayon sa aking pagkatao, mga nuno? Naniniwala na. Naniniwala na kami. Oh, dakilang ninuno, pasensya na po at malabo na ang mata namin. Huwag po ninyo kaming pansinin. Anong inaantay nyo? Bigyan nyo ng saa ang dakilang ninuno. Oo, tama. Dakilang ninuno, magsatsa ay uminom ay naku. Ay ako. Huwag kayong mag-alala, ituring nyo na lang akong ordinaryong manugang. Sige, ordinaryong manugang. Ordinaryo ka ng demonyo. Malapit na ang huling araw. Patayin ang minamahal. Ako, hindi ako sang-ayon. Ginoong Liu, ang aking apo, at ang ninuno ng pamilya Yi. Bagay na bagay, may karapatan ka bang sumalungat? Umuwi ka na at matulog. Kahit na ikaw ang ninuno ng pamilya Yi, ano naman, ang pamilya namin ay hindi basta-basta napi. Ito ang kayamanan ng aming angkan, ang makalangit na sandata. Hindi ka makakaligtas dito. Basag. Ito. Paano ito nangyari? Ito ang kayamanan ng aming angkan. Isang hamak na mababang uri ng sandata, nagmamalaki ka pa. Sa harap ko, nakakatawa. Mukhang kanina, ay hindi ka pa nakalipad ng sapat. Ninuno, kahabagan po, alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi mo alam ang pagkakamali mo, alam mo lang na mamamatay ka na. Lumipad ka. Lipad. Ano nangyari? Nawala ang aking kapangyarihan. Naku, sira na, dumating na ang anak ko, tapos na. Mukhang magkakaproblema talaga ngayon. Bakit ka pa nakatayo diyan? Pasok na tayo, halika na. Baka dahil ngayon ako ay dumadaan sa pagsubok ng pag-ibig. Mahal, ano nang nangyari sa iyo? Hindi ko magamit ang aking kapangyarihan. Alam kong pek siya. Inayos niya lahat ito. Mga salamang ka lang. Ano? Mamatay ka. Buwisit, nawala ang lahat ng kapangyarihan kahit atake ng ordinaryong tao. Ay hirap na hirap akong iwasan.
Lola, bitawan mo ako. Yechen, ano nang nangyari sa iyo? Tignan Montag, gasgasin K.O. ang muka Montag. Yechen, 300 taon na. Unang beses akong nasaktan ng ordinaryong tao. Anong ninuno? Isa ka lang palang walang kwenta. huwag. Kung gusto mo siyang saktan, patayin mo muna ako. Isang duwag na nagtatago sa likod ng babae. Ngayon, papatayin kita. Tigil. Tatay. Anak, dumating ka na. Ang anak mong babae ay sobrang suwel. Nagdala ng impostor, muntik nang masira ang pamilya natin. Impostor? Nanay, sino ang sinasabi mo? Zia. Niloko niya ang pamilya Zhao, mamamatay ka. Huwag kang makunwari, dumating na ang tatay ko. Peking tao ka. Maghintay ka na lang sa kamatayan mo. Oh, talaga? Tay, ito yung tao. Hindi lang siya nagpapanggap na ninuno ng pamilya ye. Tingnan mo, sinaktan pa niya ako. Kailangan mong ipagtanggol ako. Tumahimik ka, naririnig mo, inapatahimik ka ng tatay ko. Aray. Ninuno Yi, ang aking anak ay walang alam, patawarin mo siya. Ay, ninuno, anong ninuno? Naku, nanay ko, bakit hanggang ngayon? Hindi mo pa rin alam? Ito ay ang tunay na ninuno ng pamilya Ye, ang dakilang tao. Ano? Siya talaga ang ninuno ng pamilya Ye? Hindi ka nagbibiro sa akin? Naku, nanay, naku. Paano ako magbibiro ng ganito? Pinagbilinan ko kayong mabuti na alagaan siya. Pero ano ang ginawa mo? Tinawag mo siyang sinungaling. Ikaw, ano ba ang sasabihin ko sa iyo? Ito. Wala na, nagalit talaga ako sa ninuno ng pamilya Ye. Ninuno, ako ay bulag. Nagkamali ako, patawarin mo ako. Ang kasalanan mo, ikaw ang magdudusa. Ipinapahayag ko ang pakikipagtulungan ng inyong pamilya Liu at pamilya Ye. Ay, sila. Huvak. Ninuno Yi, pakiusap. Bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Binigyan ko na ng pagkakataon ng anak mo, pero hindi niya pinahalagahan. Kung may sisihin mo ang anak mo. Nawasak ang aming pamilya Liu dahil sa'yo. Naku, nagalit ang ninuno Yi. Ang pamilya Laoliu ay talagang walang takot. Mga tao, palayasin siya. Oo, una na kami, ninuno. Biyanan, ang kontrata na bilyon-bilyon na pakikipagtulungan sa pamilya Liu ay ibibigay na sa pamilya Zhao. Ayos lang ba? Hehehe, salamat ninuno, salamat. Tatay, nanay, Palitan natin ang unang pahina ng ating family tree ng pangalan ng ninuno. obvio. Kung tapos na ang lahat, alis na ako. Ninuno, gabi na, dito ka na matulog ngayong gabi. Papatahanin ko si Mengyao sa tabi mo. Lola, Ito. Sige na rin. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na galitin ang ninuno ng pamilya Ye? Pasensya na, hindi ko sinasadya, hindi sinasadya. Anong silbi ng pasensya na mo? Aray. Ang ninuno ng pamilya Ye, kinansela na ang ating pakikipagtulungan. At hinihingi pa ang bilyon-bilyong kompensasyon. Ano ba ito? Anong ibabayad ko? Walang hiya kang anak ka. Pinahamak mo ang buong pamilya natin. Tay, magpalamig muna ng ulo. May pagkakataon pa pala tayo. Ha ha ha. May pagkakataon? Yung ninuno ng mga Yi. Diyos na may kapangyarihang malalangit. Nagalit siya sa atin. Anong pagkakataon pa? Paano kung sabihin ko sa'yo na nawala na ang lahat ng kapangyarihan ng ninunong Yi ngayon? Totu ba yang sinasabi Montag? Sobra totu, tay. Nakita kaon gayon. Ordinaryong tao na lang ngayon, yung ninuno ng mga Ye. Siguro ito na ang tamang pagkakataon. Paibagsak ang angkan ng mga Ye. Teka muna, kahit nawalan ng kapangyarihan. Ang ninuno ng mga Yi, ang kanila. May matibay na pundasyon sa loob ng maraming taon. Hindi pa rin natin kayang labanan ang mga Liu. Kailangan natin ng tulong mula sa labas. Zeno? Yung.
Pangalawang pinakamalakas na angkan sa buong bansa. Ang Mgakin. Hindi pa rin magamit ang kapangyarihan. 3 araw na lang, matutupad na ang 7 araw na pagsubok sa pag-ibig. Baka dahil malapit na ang pagsubok sa pag-ibig. Kaya, unti-unting nawawala ang kapangyarihan ko. Mahal, anong ginagawa mo? Ninilalabahan ang paa ng asawa. Nilalabahan ang paa ko. Isang 1,000 taon na ako nabubuhay. Paano mo ako paglalabahan ng paa? Hindi tama. Mag-asawa tayo. Normal lang nalabahan ng asawang babae ang paa ng asawang lalaki. Ano nang mali doon? At saka mahal, ang dami mo nang naitulong sakin. Wala akong maibabalik sa'yo. Paglalaban ng paa mo. Parang pagtanaw ko ng utang na loob. Eh di. Sige na. Isang 1,000 taon. Siya ang unang babae sa loob ng 1,000 taon. Na nagpakita ng ganitong kabait sakin. Mahal, 1,000 taon kang nabuhay. Lahat ng dating kaibigan at mahal sa buhay. Nawala na. Hindi ka ba nalungkot? Siyempre nalungkot. Pero ang landas ng pagiging immortal. Mag-isa talaga. Nasanay na ko. Ngayon nandito na ko kasama mo, mahal. Hindi ka na malulungkot. Nandito na ko kasama mo. Hindi ka na malulungkot, mahal. Mahal, Yeah. tayo magtalik na tayo. Ano ang sinasabi mo? 3 araw na tayong kasal pero wala pa. Nangyayaring ganyan. Kapag nalaman ng iba, tatawanan tayo. Wala akong pakialam doon. Gusto ko lang malaman kung totoo ang nararamdaman mo. Ako. Kahit hindi ko pa siya lubos na mahal. Pero ngayon, bilang asawa niya, ito ang tungkulin ko. Totoo ang nararamdaman ko. Talaga. Ayun. Ayos. Kung handa siyang mag-alay ng sarili, ibig sabihin, may tunay siyang pagmamahal sa akin. Ito ang tamang pagkakataon para malampasan ang pagsubok sa pag-ibig. Kaya, ipikit mo ang mga mata mo o talagang papatayin ko ba siya? Mabait kang babae. Pero pasensya na. Para sa aking landas ng kawalang pag-ibig at pagiging immortal. Kailangan kitang isakripisyo, sandata. Nakalimutan ko, wala na akong kapangyarihan, hindi ko magamit ang sandata. Honey, anong ginagawa mo? Ako. Pupunta lang ako sa Sirey. Kahit ganito na ako ka-active, wala pa rin siyang reaksyon. Ganito ba kababa ang appeal ko? Bakit ka nagpalit ng damit? Ako. Gusto kong mas maging interesado ka. Ay. Ganun ba? E di, itutuloy pa ba natin? Ituloy. Alaynan.
3 araw pa bago matapos ang pagsubok sa pag-ibig. Baka pwede na ngayon. Hindi pwede, baka may mangyari. Ang landas ko ay kawalang pag-ibig, hindi ako dapat magpadala sa babae. Mahal, pasensya na. Bakit hindi pa rin pwede? Kahit may nararamdaman siya sa iyo, hindi pa ito tunay. Hindi mo siya pwedeng patayin para sa iyong landas. Naku, hindi pa pala tunay. Honey, anong ginagawa mo? Huwag kang kabahan. Hihiwain ko lang ang prutas para sa'yo. Masarap ba? Okay lang kung masarap. Huling gabi na eh. Baka pwede na itigil. Sa ibang araw na lang. Diyos ang ninuno, tumawag si Ginoong Yi kanina. Inanyayahan niya tayo sa paglulunsad. Kayo na lang ang pumunta. May gagawin pa ako. Mahal, ano pa bang gagawin mo? Ang gagawin ko ay... Samahan ka. Samahan ako. Wala nang 3 araw bago matapos ang deadline ng pagsubok sa pag-ibig. Kailangan kong gawin siyang magkaroon ng tunay na damdamin para sa akin agad. Mahal. Ano pa bang gusto mo? Mabibigay ko lahat sa'yo. Ito. Sabihin mo na gusto mo ng bilyon-bilyong dot. Naku Lola, ano ba ang sinasabi mo? Walang problema. Kung gusto mo ng bilyon-bilyong dot, maibibigay ko sa'yo. Hindi. Ang dami mo nang natulong sa pamilya namin. Paano ko pa hihingin ang ganito karaming pera sa'yo? Wala ka bang ibang gusto? Gusto kong samahan mo akong mamili. Mamili. Mahal, kung sasamahan mo akong mamili. Masaya na ako. Sige, kung iyan ang gusto mo. Walang problema. Walang hiya ka, nawala na ang bilyon-bilyong dote. Mahal, salamat sa pagsama mo sa akin. Ang saya-saya ko ngayon. Ikaw masaya, ako halos mamatay na sa pagod. Mas nakakapagod pa ang pagsama sa babae sa pamimili kaysa sa pagsasanay. Ano ba? Ako. Naipit ang paa ko. Bakit ang lala nito? Okay lang, makakalakad pa ako. Ganyan na ang paa mo, paano ka makakalakad? Ako na ang magbuhat sa'yo. Hindi na kailangan. Mahal. Salamat. Asawa kita, bakit ka nagpapasalamat? Diyos ang ninuno Yi, kamusta ka na? Sino ka? Diyos ang ninuno Yi, hindi mo na ako kilala? Ako si Queen Feng. Ang aking ama ay si Kinlong. Ano? Siya ang pinuno ng pamilya Qin, ang pangalawang pinakamalaking pamilya sa bansa. Ah, si Xiaofeng pala. Ang huli nating pagkikita sa libing ng iyong ama yata. Oo. Mahina at madalas magkasakit ang aking ama. Pumanaw ng wala pang 60 taon. Hindi tulad ni Ancestor Yi, na buhay ng 1,000 taon. Pero bata pa rin ang itsura. Kakaiba. Malapit nang magsimula. Bakit wala pa ni isa sa mga imbitadong mayayamang pamilya? Boss Yi, oras na para sa press conference. Magsisimula na ba? Sage, huwag na maghintay. Simulan na. Opo.
Mga ginang at ginoo, ngayon ay ang press conference para sa kolaborasyon ng group at Sao Group. Pakiapila natin ang mga direktor ng dalawang grupo sa entablado. Ang kolaborasyon ng i-group at Zhao Group. Isang napakahalagang okasyon. Paano mawawala ang aming pamilyang Liu? Hindi ko kayo inimbita. Sinong pumayag na pumasok kayo? Hindi ba pwedeng sumipot ng hindi inaanyayahan? Huwag patayin ang musika. Tuloy ang tugtog, tuloy ang sayaw. Oo. Mukhang desidido na ang pamilyang Liu nyo. Nakalabanin ang aming pamilyang Ye. Anong masama kung kalabanin ang pamilyang Ye? Yi Zhendong. Akala mo ba, ikaw pa rin ang pinakamayaman sa bansa? Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, tapos na kayo. Bossy, may masama. Kanina lang. 10 kumpanyang nasa World Stock 500, sabay-sabay na inatek ang i-group. Ang stock price ng grupo, bumagsak na ng mahigit 80%. Ano? Ano ang ginawa ninyong dalawa? Wala kaming ginawa. Nagkalat lang ng balita na si ancestor Ye ng pamilyang Ye nawalan na ng kapangyarihan. Ordinaryong tao na lang ngayon. Ano? Nawalan ng kapangyarihan ang kanilang ancestor Ye? Ang pagiging numero 1 ng pamilyang Yi ngayon ay dahil sa di pangkaraniwang kapangyarihan ng kanilang ancestor Yi. Ngunit kung ordinaryong tao na lang ngayon ang kanilang ancestor, hindi karapat-dapat ang pamilyang Yi na manatili bilang numero 1 pamilya sa bansa. Mga ginang at ginoo, ito ay pawang kasinungalingan. Kasinungalingan. Hamon ko sa iyo, tawagan mo si ancestor Ye ng pamilyang Ye. Tingnan natin kung papasok siya. Hello, ancestor, may masama. Dinala ng pamilyang Liu ang mga tao para manggulo at kumakalat ang sismis na nawalan ka na ng kapangyarihan. Ano? Sige, pupunta ako dyan ngayon. Honey, ano nang nangyari? Dumating ang pamilyang Liu para manggulo. Kaya't magmadali tayong pumunta. CJ. Nakalimutan ko na wala na ako ng kapangyarihan. Hindi na ako makalipad. Ha? Ano ang gagawin natin? Ang kanyang kapangyarihan, talagang nawala na. Lolo Ye, sumakay na lang po kayo sa sasakyan ko. Salamat. Ye Zhendong, bibiguan kita. Ng 3 segundo para sumunod sa amin, kung hindi. Maghanda ka na lang na mabangkarote. HMP, panaginip Montag lang yan. Pagdating ng aming Lolo Ye, tapos na kayo. Ang kapangyarihan ni Lolo Ye ay nawala na. Hirap na siyang protektahan ang sarili niya. Hindi na siya makakapagligtas sa inyo. Tatlo. Naku, bakit naging ganito ang sitwasyon? Boss Ye, Hindi kaya talagang tumakas na si Lolo? Dalava. Huwag kang mag-alala, dating si Lolo. Ye Zhendong. Nakikita mo ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin dumarating si Lolo Yi. Tinalikuran na niya kayo. Sino ang nagsabing tinalikuran ko kayo? Lolo. Panginoong Qin. Sa ngayon, mukhang nawala na talaga ang kapangyarihan ni Lolo Ye. Pero hindi pa natin masisiguro. Kailangan pa nating magmasid. Okay lang ba kayo? Dumating na ang aming lolo. Ano pa ang masasabi ninyo? Kahit dumating pa siya, ano naman? Gayon. Ordinaryong tao na lang siya. Kayang-kaya kong patayin. Kayo talaga. Sa harap mismo ni Lolo, nagsisinungaling ka pa? Ang lakas ng loob mo. Lolo, parusahan mo na ito. Lolo, tulong Montag kami. Lolo, gamitin mo na ang kapangyarihan mo, ipalipad mo ako. Sige na. Lolo, gawin Montag na. Baka naman. Nawala na talaga ang kapangyarihan mo? Nasa gitna ako ng pagsubok sa pag-ibig, kaya nawala ang kapangyarihan ko. Kapag natapos ko ito, babalik din ang lakas ko. Ano? Ano? Nawala na talaga ang kapangyarihan ni Lolo. Wala na, totoo pala, nawala na ang kanyang kapangyarihan. Ngayon, kampante na ako. Sabi ka unang gabi wala na siyang silbin gayon. Mahal, dati pinapalipad mo ako, ang sarap ng pakiramdam. Ngayon, ipapaamdam ko sa iyo kung paano lumipad.
Anak, Kahit na wala ang kapangyarihan ko, hindi kayo, mga hamak na langgam, ang makakalaban sa akin. Lolo, ang galing mo. Kahit na wala ang kapangyarihan ni Lolo, katawan pa rin siya ng isang Diyos. Hindi kayo karapat-dapat na makipagsapalaran. Tama ba? Kung gayon, hayaan mo akong subukan din ang katawan ng Diyos na si Yi Tianzu. Qin Feng, Siya ang pangalawang pinakamakapangyarihan sa bansa, ang puno ng pamilyang Qin. Xiao Feng, ano ang ibig mong sabihin? Yi Tianzu, ang inyong pamilyang Ye ay matagal nang nasa tuktok bilang pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Ngayon, nawala na ang iyong kapangyarihan, ang trono ng pinakamakapangyarihang pamilya ay dapat na mapunta sa aming pamilyang Qin. Qin Feng, ito ay pagsasamantala sa kahinaan ng iba, kasuklam-suklam. Ang mundo ay isang lugar kung saan ang malakas ang nananay. Ang may kakayahan ang umaangat, ang mahina ay nabubuwal. Ngayon, ang inyong pamilyang Ye ay wala ng kakayahan upang panatilihin ang trono ng pinakamakapangyarihang pamilya. Bakit hindi nyo na lang ibigay? Zhao Meng Yao. Ang aming pamilyang Liu ay nakipagkasundo na sa pamilyang Qin. Kapag ang pamilyang Qin ay naging pinakamakapangyarihan, ang aming pamilyang Liu ay tataas din ang antas. Sigurado ka bang gusto mong sumama sa kanyang walang kapangyarihan? Kahit ano pa ang mangyari. Siya pa rin ang aking asawa, kalimutan mo na ang balak mo. Mabuti. Napaka-abuti. Ang inyong pamilyang Zhao ay masasama sa pagbagsak ng pamilyang Ye. Naku, ano ang gagawin natin? Anak, baka gusto mong mag-isip ulit at tumili ng iba. Malakas ang pamilyang Qin, hindi natin sila kayang labanan. Tigilan mo na ang pagsasalita. Ngayon, kahit mamatay si Ichen, gusto kong mamatay kasama niya. Ang tanga mong bata ka. Alam mong walang pag-asa, pero sumusubok ka pa rin. Ngunit ang kasalukuyan kong kalagayan. Yi Xianzu, mukhang mas malala ang iyong sitwasyon kaysa sa inaakala ko. Nakita na ninyong lahat. Ang tinatawag na Diyos ng pamilyang Ye ay isang paper tiger lamang. Si Yi Tianzu ay hindi na makakaya. Mukhang ang pamilyang Qin ay angat na. Tianzu, ang iyong sugat. Kahit 10% na lang ang aking kapangyarihan, kayang-kaya kitang talunin. Sobra-sobra pa. Nanalo si Xianzu. Sabi ko na sa inyo, kahit wala na akong kapangyarihan, hindi kayo karapat-dapat na makipagsapalaran sa akin. Talagang isang tunay na Diyos, minamaliit kita. Hindi mo ba alam na hindi mo ako kayang talunin? Subukan mo ito. Siyam na yung kuko ng Diyos. Yachen, Hindi na kaya, nasa limit na ang katawan ko. Talaga ba ngayon ang araw na ito? Miss Hao, mamaya, ipapanood ko sa iyo ng personal. Kung paano siya magiging isang tuyong bangkay. Hindi. Huvak. Nakikiusap ako sa iyo, basta palayain mo lang siya, gagawin ko ang lahat. Para sa iyo. Menyaw. Huwag. Makiusap ka sa kanya. Diyos na ninuno, huwag ikamamatay mo ito. Kahit mayroon kang banal na katawan, ano ang magagawa mo kung wala kang kapangyarihan? Hindi ka pa rin makakatalo sa akin. Tapos na, natalo ang Diyos na ninuno. Talagang mamamatay na tayo. Mahal. Yechen, bibigyan kita ng 2 pagpipilian ngayon. Maiging bumaba ka sa pwesto, o kaya, mahal. baka dapat tayong sumuko na lang. Okay. Habang may buhay, may pag-asa. Ang pag-aaral ng immortalidad ay tungkol sa isang puso na walang takot na sumuhay sa tadhana. Kung ngayon ay matatakot ako at susuko, paano ako makakamit ng immortalidad? Ulitin natin. Yechen, kung ipipilit mong mamatay, huwag mong sisihin ako. Handa ka na ba?
Huwag. Gustong mamatay. Asawa. Mahal, huwag kang matakot. Ako, okay lang. Menyaw. Gising ka. Huwag kang matulog. Tingnan mo ako. Mahal. Ako. Mahal kita. Menyaw. Talagang isang mabuting babae, handang mamatay para sa asawa niya. Yichen, ang swerte mo sa babae. Pero huwag kang mag-alala, papagsamahin ko kayong mag-asawa agad. Ang kapangyarihan ko nakabawi ng konti. Dahil ba sa 9 transformations dragon seal sa katawan ng asawa ko? Na-activate ba? Ano? To? Bumalik na ang kapangyarihan ng ancestor? Imposible. Imposible. 2. Qinfeng. Sinamantala mo ang kalagayan at sinaktan mo ang asawa ko. Napakalaking kasalanan. Ang inyong pamilyang Qin. Hindi na kailangang umiral pa. Nagpapanggap ka. Hindi ako naniniwala na bumalik ang kapangyarihan mo. At kayong dalawa. Lumuhod. Ancestor, kahabagan. Ancestor, hindi na ako ulit. Ancestor, kahabagan. Habag. Alam ko na ang pagkakamali ko ngayon. San kapi anuon? Kung hindi agad bumalik ang kapangyarihan ng ancestor. Baka naubos na ang aming pamilyang Ye dahil sa iyo. Hindi ninyo alam ang inyong pagkakamali. Alam lang ninyo na malapit na kayong mamatay. Ancestor, dahil sa pagkakaibigan ninyo at ng aking ama, hataparin montag ako ulit, hanggang kao. Hindi na ako ulit, Ancestor. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Sayang, huli na. Dalhin niyo siya. Itapon sa 9 Nether Purgatory at hinding-hindi na muling ipanganak. Ancestor, kahabagan. Menyaw. Gising ka. Huwag mo akong takutin. Ancestor. Pakiusap, iligtas mo siya. Isa lang ang anak ko. Tangang bata. Sino ang nagpahintulot sa iyong humarap para sa akin? Asawa, sa wakas nakita rin kita. Huwag. Asawa. Kaya pala. Ito pala ang tribulasyon ng pag-ibig. Gamit ang aking immortal essence bilang gabay. Ang tuyong puno ay muling sumibol. At ang patay ay muling nabuhay. Ancestor. Ang buhok ninyo. Nasaan ako? Anak,
Naligtas ka na. Natakot talaga ang lola mo. Salamat sa ancestor sa pagsagip sa aking anak. Salamat sa ninuno. Siya ay nasugatan dahil sa pagprotekta sa akin. Ililigtas ko siya. Dapat lang. Mahal, ikaw ang nagligtas sa akin. Asawa. Sa hinaharap. Huwag ka nang magpakabobo. Ngayon ang huling araw ng pagsubok sa pag-ibig. Kung hindi ko ito malalampasan, mawawasak ang aking kaluluwa. Mahal, ano ang iniisip mo? Wala. Ano ito? Sopas na ginawa ko para sa iyo, tikman mo. CJ. Masarap, salamat asawa. Ano ang pakiramdam mo? Anong pakiramdam? Ang init. Asawa, ano ang ibinigay mo sa akin? Naglagay ako ng konting pampalakas. Ano? Ay, 1 linggo na tayong kasal, wala ka pa ring balak sa akin. Akala ko hindi ka kapable, kaya gusto kitang tulungan. ikaw. Buwisit. Lalong umiinit. Asawa, hindi ako incapable. Ayoko lang gawin ito kung ayaw mo. Naagawin ang iyong katawan. Hindi ko naman sinabing ayaw ko. Asawa. Gusto mo? CJ. Dumating na ang 7 araw na pagsubok. Mukhang kailangan ng magdesisyon. Handang mamatay para sa akin, paano ko siya papatayin? Ngunit kung hindi ko siya papatayin, hindi ako makakapagpakatao, hindi makakapagpakabanal. At mawawasak ang aking kaluluwa. 1,000 taon akong nagpakabanal para sa araw na ito. Ang maging banal ang pinapangarap ko. Paano ako susuko dahil sa isang babae? Asawa, pasensya na. Kung may susunod na buhay, maglilingkod ako sa iyo ng buong puso. Hindi ko kaya. Mahal, ano nang nangyari sa'yo? Mahal. Pasensya na. Ang tagal. Pinagkakatiwalaan kita. Niloko mo ako. Ang dahilan kung bakit kitang pinakasalan ay para lang malampasan ang pagsubok sa pag-ibig. Pagsubok sa pag-ibig. Ang sinasanay ko ay ang landas ng kawalan ng pag-ibig. Kailangan kong magkaroon ka ng tunay na pagmamahal sa akin. At saka kita papatayin.
Para malampasan ang pagsubok at maging immortal. At maging Diyos. Ano? Pero nalaman ko, hindi ko kaya. Dahil, mahal na kita. Mahal. Hindi ko inakala na sa libu-libong taon ng pagsasanay sa landas ng kawalan ng pag-ibig. Sa huli ay nagkaroon ako ng pagmamahal. Mahal, ikaw. Ano nang nangyari sa'yo? Dumating na ang 7 araw na pagsubok. Kung hindi ko ito malalampasan, mawawala ang kaluluwa ko. Ano? Pero hindi ako nagsisisi. Mahal. Mahal kita. Kung may susunod na buhay, gusto kitang pakasalan muli. Mahal, wag. Mahal. Walang awa ang langit, pero may pagmamahal ang puso. Ang nagiging Diyos ay dapat may malaking pagmamahal. Kung para lang maging Diyos ay papatayin mo ang minamahal mo. Paano ka magiging Diyos? Yichen. Binabati kita sa matagumpay na paglampas sa pagsubok at pagiging Diyos. Mahal. Mahal. Bumalik na ako. Huwag kang umiyak.